Day 12 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ipinunto ng testigong nag-audit sa confidential funds ng Office of the Vice President at DepEd na dahil hindi na-liquidate ng maayos, posibleng ipagpalagay na nagamit sa personal na layunin ang confidential funds. Tinawag tuloy itong scam ng abogado ng prosekusyon. Pinabubura naman niya ng defense team sa trial records. May report si Joseph Moro. Sa muling pagtestigo ni State Auditor Attorney Roderick Huamil na ungkatang 112.5 million pesos na confidential funds ng Department of Education o DepEd na ginamit umano noong 2023. Ang kanilang confidential fund po for each quarter ay 37.5 billion pesos. 37.5 million, a fixed amount? Yes, ma'am, per quarter. And were these amounts withdrawn in full? Yes, ma'am. And Based on the documents po na binigay nila sa amin. Nang ipresenta ng prosekusyon ng physical at financial plan ng DepEd para sa tatlong quarter ng 2023 na isinumite sa COA, kinumpirma ni Huamil na ang BICE ang nakapirma o ang nag-aproba nito. Isinaad ng mga ito na inilaan ng confidential funds para sa counterinsurgency o panlaban sa rebelyon at mga terrorist groups sa campus. Pero Did the DepEd submit any evidence on this or documents evidencing what it claims to be expenditures on counterinsurgency programs? Based on their submissions po, wala po silang sinumit na document. Ano naman ang dokumentong sinabmit ng DepEd para patunayan? Natunay nga na may terrorist ng mga eskwelahan. Meron ba? Submit the documents? Wala po silang sinumit. tanong ng prosekusyon kung hindi na-liquidate ng wasto ang pondo, patunay bang nalustay ito batay sa joint circular ng Commission on Audit tungkol sa pag-liquidate ng confidential funds. Based on the joint circular po, yes po. Presumption ng ano? Under 8.3 po, presumption na yung fund po ay na-convert into personal use or benefit. Presumption na na-convert for personal use or benefit applicable dito sa sinabi mo. Conclusion of law, Your Honor. Calls for conclusion. Your Honor, that is... Your Honor, all these matters are pending still. Sustained. Your Honor, please, ang tawag ko lang doon, hindi prima facie evidence. Kung akong tatanungin, scam ito. Move to strike, No Your further Honor. Move to questions. strike. That is out of order, Your Honor. No further questions, Your Honor. So stricken. Move to strike. So stricken from the record. Usisa ng depensa, may nakalagay ba sa Audit Observation Memo o AOM ng COA na may nawaldas na pera? This is a presumption po, so hindi kailangan isabihin. May expressly po ba na nakasulat na may ni isang kusing na napunta sa bulsa ng Vice Presidente? Ask and answer, Your Honor. This... wait, don't answer. Uy. That question, Your Honor, has been asked and answered. We ask for Sustained. ruling, Your Honor. Yung pag-issue niyo po ba ng AOM, pasok na sa failure to liquidate upon due demand o hindi pa po? Hindi pa po sa AOM, Your Honor. Punto pa ng depensa, sensitibo ang mga confidential operation at ang pagsusumite ng dokumento at resibo ay maaaring magdulot ng leak o pagbunyag ng lihim ng impormasyon. Inilabas ng depensa ang 1992 circular ng Commission on Audit na nagsasabing maselan kung idedetalye ang intelligence at confidential activities. You being a lawyer, you know that there are laws prohibiting the unauthorized disclosure of confidential information, correct? Can you state what specific laws po yung... Revised Penal Code under Article 229, for example, on the revelation of secrets. Yes po. Yes, Republic Act 3019. Kontra ng prosekusyon, luma na ang dokumento at binago na ng 2015 COA circular. All circulars are deemed repealed and superseded accordingly. 9.0 is expressed. All are repealed and superseded accordingly. Binalikan ng depensa ang 125 million pesos na confidential fund ng OVP noong fourth quarter ng 2022 na ginastos sa loob ng 11 araw. Base po dyan sa provision na yan, nakasulat na ang maximum amount ay para sa 3 buwan. Pero meron po bang provision dyan na nagbabawal na gamitin ito in perhaps 60 days? Wala po. Meron po bang nagbabawal na gamitin ito in 11 days? Wala din po. Kaya hindi po namin sinama sa findings namin yung 11 days na
disbursement. It's just a statement of fact po on the AOM. Ipinunto rin ng depensa kung sino ang nag-aproba ng naturang confidential funds ng bise. Nakita niyo po ba kung sino ang nag-approve ng grant para sa fourth quarter 2022 confidential fund? Si Office of the President po yung nag-approve. That's correct. Opo, Office of the President. Pag binigay ba ng presidente, like in this instance, ang confidential funds, wala nang obligasyon mag-liquidate ang Vice President ng paggamit niya sa confidential funds na yan. Meron po. Hindi exempted si Sara Duterte para mag-account. Joseph Morong, GMA News.